Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Atin pong pag-aaralan ngayon ang aking naging laro. Kanina lang sa chess.com, online blitz, 3 minutes time control. At unexpectedly ay nakaharap natin ang isa sa mga sikat na content creator, streamer, YouTuber na si Eric Rosen. International master po yan. Siya ang nagpasikat ng "Oh no, my queen!" Bakit ganon? Kasi nagsasacrifice siya ng queen tapos hindi pwedeng capturein dahil mayroon siyang magandang dahilan at winning sa kanyang pagkakasacrifice. Doon sumikat yan eh. "Oh no, my queen!" Nagharap na po kami dati sa Liches pero bullet lamang. Pero this time, hindi ko inaasahan. Nagharap kami 2 games sa chess.com. Yung una tabla pero diretso po tayo dito sa pangalawang laban na nagkapisakan. Ang ginawa ng inyong lingkod, nag-E4. C5 si Rosen, Sicilian. Knight C3, yan talaga ang paborito kong approach pagka online. Yung Grand Prix system. Nag-E6, mukhang malakas makatunog si Rosen na magbi-bishop C4 ako. Annoying kagad sa puti pag may E6 po eh. Knight F3 tapos nag-A6 ay talaga nga namang anti-bishop C4. Magbi-B5 yan. Kaya nag-A4 ako para mapigilan ng B5, nag-D5. Talagang wala na akong ka-chance-chance na mag-bishop C4 mga kamatyas. At dito, pinagtibay ko na lang ang E4. Dito kasi, hindi ako basta-basta nag-E5. Kasi magda-knight H6 lang yan at talagang maibibigay kaagad ang F5 square na maganda para sa knight. Kaya nagdi-D3 muna ako, maintain ko muna yung suporta sa F5. Ayun, nag-knight F6, eto na yung time na okay na ang puti para makatira ng E5. At least wala na yung knight na gumaganon, di ba? Knight D7, G3, Knight E7. Ngayon lang po ako naka-enkwentro ng Knight E7. Usually, ang na-enkwentro ko dito, Bishop E7, F6 break kagad, at Rook B8. Yan din ang book lines dito na nakikita ko. Pero, nag-Knight E7, novelty. Siguro, baka naiilang si Rosen na matirahan ko ng F5, mga basag-basag kagad, medyo nagtamang hinala siya, nag-Knight E7. At ako naman, nag-Bishop H3. Kumbaga, kunwari lang, no? Na mayroong balak mag-F5 pero wala naman. Nag-H5, Castle, G6. Kumbaga, parang pang-pressure lang. Napuwersa ko siyang tumira ng G6 dahil ayaw niya akong pa-F5-in. Yun nga lang, may drawback din ng G6 kahit papaano, syempre. Nag-Knight G5 ako. Ang gusto ko pong mangyari dito, iniisipan ko siyang hatawan ng sacrifice sa E6 eh. Pag capture, yung mga tipong ganun eh, di ba? Pero pag Knight F5, na-realize ko, wala akong Knight E6. Kung kakapturing ko naman ng Knight, G-pawn lang ang pangkakapture, parang wala eh. Masyadong sarado. Kaya nag-Knight E2 na lang muna ako. Bishop E7, tumakbo na ako. Bakit po? Kasi kakapture na yung knight ko, capture at mayroong knight takes E5. May ganun na eh. Kaya nag-knight F3, B6, ayan, i-develop niya yung bishop. C3, bishop B7, nag-D4. Sinarado ko na po. Baka kasi dumating sa point na maka-D4 siya at mabuhay ng malakas ang diagonal niya. Nag-D4 na ako para manatiling nakabad situation ang kanyang light square bishop. Nag-Queen C7 at nag-Bishop G2. Wala na pong trabaho ang bishop ko dyan. Di ko naman ipapalit yan basta-basta. Nilagay ko na sa natural na control niya. At nag-Rook B8. Ayan. Rook B8 siguro ang plano niya ay gusto niya mag-B5 dito mga kamatyas. Pero dapat daw ang tira is A5. Ayun. Ang plano ng A5, yung bad bishop ilagay sa good square para magkaroon ng pressure talaga na maihahatid sa puti. Okay? Pero nag-Rook B8 eh. Nag-H3 naman ako. Plano ko para makaiwas na ako sa mga dangerous na nararamdaman kong baka magkaroon ng hatawan dyan, ilag na ako King H2 para at the same time in the future magkaroon din ako ng G4, mga ganun. Timing lang. B5, ayun, bad move dito si Rosen dahil pag B5 po, capture, nagkaroon ako ng tempo eh na control sa A file. Dapat daw hindi B5. Ang tira ay Rook C8 lamang. Abang-abang na lang talaga. Abang lang muna. Abangers. Pero balik tayo sa B5. Takes. Nag-King H2 ako. Ayun, sobrang sobrang pagkakailag.
Pero bad move, hindi raw kailangan. Dapat daw ay G4 na pala. Pag takes, paano kung pumasok? Knight takes, rook takes, and ayun ang mga improvements na kailangan kong mai-apply pa. Yan na nga pala, oh. Ang ganda. Huwag matakot na makainan ng pawn sa G4 dahil mayroon pong ganito. Takes. Tapos may knight F4 eh. Ayun, oh. May atake sa torre, may atake sa E6. Ay, nako. Ang ganda. Oo nga, no? Yun ang mga tatandaan ko ditong improvements. Pwede pala yung ganoon na i-G4 na kahit may bukas na torre dyan, okay lang, panimpla pa rin. Timplado pa rin. Yan ang na-miss ko, no? So, balik po tayo sa King H2 na ginawa ko. Nag-B4. Ayun, para basag-basag. Bishop D2, another bad move. By Kamatsas. Bad move, ang dami na nun. Dalawa na. Dapat daw po ay capturein ko na pala yan. Kaso naiilang ako na baka mamaya dito kumapture. Pero knight E takes D4, bishop takes B4, knight takes F5, G takes F5, and bishop E3. Ayun. Simple lang pala. Tapos ibablock ko yung knight sa D4. Pero ang sabi ng computer, lamang ang puti pero hindi ko tipo to. Parang hindi ko type mga kamatsas. Parang feeling ko lumuwag siya eh. No? Nagkaroon ng ginhawa sa galawan eh. O balik tayo, kaya ginawa ko bishop D2, bishop C6, ayan, para pupunta sa B5 dahil hindi siya pwede sa A6, may torre. At pinagandaan ko na, expected ko magbi-bishop B5 eh. Pero mali na naman po ang rook F2 ng inyong gwapong coach. Sabay ganun eh, no? Hindi ako yung gwapong coach ha. Baka mapagkamalian nyo. O, rook F2. Dapat daw ang tira is D takes C5. Kakapture sa C3, B takes C3, knight takes C5. Ang pangit, napapangitan talaga ako. Weak pa yung C3 ko. May rook B2 pa siya mamaya. Ay, nako. Talaga nga naman, oo. Kaya nag-rook F2 lang ako eh. Ayoko munang mabuksan eh. Bishop B5. Ayun, napaaga. Dapat naman daw capture na. Capture. Bishop takes. Tapos King F8. Ayun. Para pupunta sa G7. Strategic yung part na to eh. Eh dapat maingat din eh. O Bishop B5. Nag-Bishop F1 ako. Queen B6. Bishop C1. Ayan. Para extra support sa D4. King F8 at nag-Knight G1. Sa mga gusto pong manood mga kamatsas ng actual na laro namin ni Eric Rosen, uploaded po sa ating Facebook page Kamatsas. Nandun ha, nung naglalaro ko ng actual. Okay? Dito analysis na lang kasi may nag-request po na i-analyze eh. Capture sa D4, capture King G7 at kumapture ako, capture Rook A7. Naku po, bidang-bida pa naman ako sa tira na yan. Blunderacious pala. Kumpiyansa ako dito eh. Sa Rook A7 yan, sabi ko kako, control the 7th rank. O, di ba? Pero blunder pala. Blunderacious. Dapat daw ang tira ay B3. B3 lang. Oo, para yung torre ilalagay doon. Para magkaroon ng mainam, malakas na control sa A-file. Oo nga, no? O pero, pag Rook A7 ko, nag-B3 naman siya. Na-miss niya po ang napakalakas na tirang Knight C5. May ganyan na pala. Ano? Ba't may ganyan? Pag kinapture kasi, queen takes lang daw. Ay, oo, may threat doon, 10 bits. Dalawang bitin-bitin. Okay, maliwanag na po. Kapag kumapture naman doon sa bishop, knight E4 muna. Yun ang mga binibiling tira. Bitin yung torre, bitin din. Dalawang torre, bitin sa mga yokababs. Oh. Grabe yung powerful ng mga yokababs na yan. Okay, may ganyan. O, balik tayo. Puti, di nakita. Nag-B3, knight E2. Ayun, sa kagustuhan kong magising. Bad mo pa rin. Grabe ka naman talaga. Sobra ka na stockfish. Dapat daw tira is queen E2. Hamunin ng queen to queen. Ako, hindi ko tipo. Gusto ko may queen para may atakihan pa. Knight E2, Rook B7. Ayun, dapat naman daw dito is Knight C5 pa rin. Grabe, ang hirap makita ng Knight C5, no? Ang lupits naman ng tira na yon. Rook B7, Knight C3, Queen B6, capture, at nag-King G2, Queen to B4. Ayun, dito tumama din.
Yun, na-realize ko dito medyo kulang na kasi yung pyesa kaya parang medyo hindi na ako natakot eh. Bishop D8, nag F5 ako. Dito po timing na timing tong F5 kasi magku-Queen E7, biruin nyo papasok yan doon oh. Mga ngalikot yan oh. So itong F5 hindi pwede mag-Queen E7, sasalubungin ko yan double pa. Nag-King G8, ayun. Pressure na rin dito si Eric eh. Pero lamang ako sa oras no. Yan, Queen F3, threatening matchas. Queen E7 para ma-cover, masuportahan ang F7 square pero blunderacious. Dapat daw po ay Queen F8 ipangsalubong na. Okay? Ano ang pinagkaiba ng Queen E7 sa Queen F8? Meron po kong natsambahan ditong brilliant move na malapasel na tira. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Boom! Bishop G5. Sacrifice. Siyempre, pag kinapture ng queen yan, kitang-kita maiiwanan ng F7, matyas. Pero ang ginawa niya dito, nag-rook H2 check. O tama rin pala pero laki na rin ang lamang ko. Isa pang tira dito mga kamatyas ay Queen H7. Protected pa rin ng F7 square, may threatening matyas pa siyang paparating sa akin. Yan pala no. Di ko na consider tong Queen H7, di ko napansin tong tira ng computer. Tapos, ewan ko lang kung makikita ko itong Bishop H6 sa actual, kung ganyan ang ginawa. Bishop H6, naka-block na at the same time may threatening, wala pa pala. O nga, pwede na. Check, capture, and rook takes, may matchas doon. Sacrifice na ako ng queen sa F8. O tapos, magku-Queen E7 ulit, and meron na po akong landing ng knight takes D5. Takes, pakita ko lang po, takes. Pag nag-King H7, may Rook H1. Naku po, sarap-sarap, charap-charap. Pag umalis ang bishop ko, check. Ay, matcha-matchas yan. May bishop F8. Fatal na to mga kamatyas. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa dito ni Rosen, Chumek, capture, check, King G2 para makuha niya yung bishop. Pero this time kasi, quality down na eh. No? Quality up na ako eh. O, ngayon mga kamatyas, puzzle number 2 tayo. Pakiguess nyo po ang another brilliant shot para ma-sustain tuloy-tuloy ang winning position. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Knight takes D5. Ayun, natsambahan natin. Natsambahan natin. Takes. At King H8 and E6. Hanggang dito lang ang nakita ko mga kamatyas. Pag E6, nasa isip ko, double attack. Nakahang yung knight, nakatret yung bishop. Etong Queen H4 niya, di ko na na-consider yan. Pero feeling ko naman, dahil sa konti na lang naman ng pyesa, hindi na ako nag-agam-agam na delikado yung tirang Queen H4. At napansin ko naman, oh no, my queen! Ayun, tinamaan na po ang queen. Nagkatotoo na nga. Queen na nga ang nadali. O, kaya dito po takes. Actually tinuloy na lang po no kasi nakita niya siguro 22 seconds. O, hindi siya nag-resign eh. Yan, di ko po ma-capture tong knight ano kasi may stalemate. Stalemate yan pag kinapture, no? Tabla. Nag-E7 ako, ayaw niya mag-resign eh. Nagpamati pa nga eh. Ba't kaya ayaw niya mag-resign? Wala, kanya-kanyang trip yan eh. Nagpamati. Okay. Hindi ko naman po masasabing talagang the best talaga yung mga tinira ko dito. No? Dami ko ng bad moves eh. And natutuwa lang po ako dahil syempre famous itong si Rosen. Kapwa ko content creator, streamer, YouTuber. Kaibahan lang nag-twitch siya. Ayun, ako hindi ako makapag-twitch kasi dumudugo ilong ko sa English mga kamatyas. Hindi ko pa kaya ng tuloy-tuloy. Kung Tagalog walang problema eh. Ayun, at sana po ay balang araw, ano, tingnan natin, pagka insayado na tayo sa English, ay makakolaborate natin yung mga ganitong klaseng malalaking content creator na sikat sa buong mundo. Na sumikat sa, oh no, my queen. Meron kasi siyang mga larong ganun eh, mga sacrifice queen, tapos parang ginagawa niyang joke yung mga pa-sacrifice na hindi makagat-kagat yung sacrifice niya kasi nga matindi laman. O kaya, oh no, my queen, ganun ang ano niya eh.
Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo dito at pagpasensyahan nyo na yung ating nakayanan dahil may mga nag-request po na may mga nag-message sa akin na Coach analyze naman ang laro mo kay Eric Rosen. Kaya ito po pinasadahan natin. Okay, maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang pag-aaral natin.